sa inyo kung paano magdagdag ng ilaw sa mga ganitong existing na. Halimbawa, may mga linya na, tapos kung paano magdagdag ng extra ilaw, kung paano sa nilatap, kung saan kukuha tayo ng linya, or kung saan tayo mag-i-splice, kung saan tayo natin padadaan. Ito kasi, igandahan dito. Pwede ko siya mabuksan, naka-black screw lang siya, yung ating mga ceiling tsaka wall. Yan. Gagawin ko, bubuksan ko yun para makapagdagdag tayo ng extra ilaw. Tapos pakita ko sa inyo kung paano mag-cut. Ito siyang kukuha ng linya doon sa line 1 and line 2. Yung 6 naman natin is nagawin natin doon. Yung extra 6 na dito, yung back. Pwedeng isama natin doon. Pero ang gagawin natin kasi is 3-way. Ngayon, nakikita nyo. Ito yung hagdan. Gagawin natin is isa dito, tapos isa sa baba. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano siya itatap or i-slice yung linya natin na bago o yung dagdag na linya natin, guys. Tanggalin ko na muna, guys, yung mga nakakabit na yan, yung polyboard. Gamit yung ating yan, kasi naka-texture lang naman, naka-black screw lang naman siya. Gagamitin nga pala nating wire. Ito, KHN wire number 14, and 2.0, kasi ilaw lang naman yung idadagdag natin. Ngayon, pakita ko lang sa inyo kung saan siya mag-i-slice or saan siya kukuha ng linya. At yung paglinya natin, tapos gamit tayo ng PVC pipe na 20mm. Ilaw natin na idadagdag is doon tayo. Yan. Yung sa side na yan, para diretso dito. Nakadrop siya dito sa open below, guys. Yan. Naglalagay dito. Yung open below. Drop siya dito, guys. Ngayon, maglilinya tayo. Papunta dito sa loob nun. Kaya open natin lahat yan. Yan. Open ko na yung ating wall tsaka yung ceiling. Yan, pili lang yung binuksan ko kasi yun lang yung pagdadaan ako ng PVC. Although yung ilaw natin is dito natin ilalagay, pagdating dyan, kaya ko na namang madukot yung wire niyan. PVC na yung gagawin ko doon. Baba dito, tapos diretso. Yun, nakikita nyo yung box na yun. Ito yung junction box. Lapit tayo. Ito yung junction box. Yan. Dito na rin tayo one supply kasi ito line 2 lang yun na dito kasi ito ang naka-splice dito is itong ilaw na to, then yun yung ilaw na yun, kaya gagawin ko diretso yung PVC dito tapos yan, ito yung switch natin baba dito, ito yung switch, yan, ito yung switch, ito yan, yun yung source nya kasi ito yung galing sa papunta na sa breaker. Ngayon, ito yung line 2 nya, ito yung line 1. Kaya hanggang dito lang yung line 1. Kaya gagawin natin, kumbaga tama pa rin kasi dito naman tayo maglalagay ng switch para sa 3-way. Magagawa na tayo ng isang pipe dito pababa. Doon sa kabilang sides nung hagdan sa baba na para sa katuwang or katumbas ng ating isang 3-way. Yung kapartner niya. Isang 3-way dito, tapos isa doon sa kabilang side. Yan. Ngayon, nagyan ko mga PVC. Mula dito. Papunta na, tapos dito. Yan. Dito tayo magtatap ng line 2, tapos para pagbaba dito, yung return na lang. Yan. Yung return na lang na i-diretso natin dito. Tapos, yung line 1, dito na rin. Ang pupunta na lang dito is yung traveler. Tsaka yung return, dire-diretso yung return dito. Yan, para yung line 1 dito na lahat nakafocus. Yung mga PVC natin, ito, nakabend na to. Yan, diretso doon. Tapos yan. Yan, ito yung para dito sa ilaw. Ito.
Yung PVC nakaboard na ito, ito yung papunta doon. Yan ang tatakbo dito. Tapos dalawa lang yung return natin. Saka yung line 2 na hanggang doon lang sa junction box na yun. Kaya dalawang wire lang yan. No? Nagyan ko mo itong wire tapos diretso na doon. Pagka lagay ng wire, pakita ko sa inyo kung saan itatap yung line 2 niya. Yan, nilagyan ko na siya ng wire. Pinag-iba ko na lang. Isang yellow at isang itim. Yung yellow yung kakabit natin sa line 2 or sa supply. Tapos yung itim, diretso siya yung hanggang doon sa switch. Siya magiging return natin. Pero, yung switch din, pababa pa hanggang doon sa baba. Kasi 3-way nga. Ang kakakonek lang doon is traveler. Yung switch na yun. Yan, kaya ito yung nilagyan ko ng wire PVC to. Mula doon, pababa. Doon sa box. Doon lang tayo magtatap ng line 2. Tapos yung return natin, diretso papunta doon, pababa. Yun. Pinasok ko yung PVC doon. Yan, i-open ko na lang yun. Tapos, yung wire na yun, kukunin ko na rin doon. Kaya hindi ko natatanggalin itong isang buong polyboard na to. Tapos, idibang ko lang yun doon. Tapos, diretso ito papaganon dyan. Yun, tapos diretso hanggang doon sa junction box. Pakita ko sa inyo pagtatap mamaya ng ating line 2. Kasi yung ating return, diretso pababa yun. Hanggang doon sa switch. Hindi tayo maglalagay ng splice. Ngayon, inangat ko lang yung ang ceiling niya, hindi ko na tinanggal kasi yung wire na dito maano siya, madudukot natin yung wire natin dito kasi yun bumisip ko siya dito yun makikita ko yung yellow na yan, dudukotin ko na yan kasi lang yung kamay natin ito ayan yan na ito guys yung wire natin. Ayan. Lulusot ko lang sa dito. Bubutasan ko lang ito. Kasi yung tatapatan nito hanggang dito sa open below. Ayan. Bubutasan ko siya yung gitna. Dito ko lulusot yung wire natin. Tapos bebend ko ano ko lang susod yun ng PVC papunta rito guys. Ayan. Nakikita nyo. Hindi tayong tanggal na isang polyboard. Ngayon, after nun, saka kung masabihin nyo, diretso pa baba. Papunta doon sa junction box natin yun. Gusto tayo mag-splice ng line 2 natin. Yung kulay yellow na to, hindi natin i-splice sa line 2. Pakita ko sa inyo kung paano i-diagnose mamaya. I-trace calling din yung line 2. Kahit iba yung kulay niya. Pakita ko sa inyo. Yun, giwising yun, yung wire natin. Nadala ko na sa junction box. Ayun yung junction box natin. Yan, turo ko sa inyo kung saan i-splice yung line 2. Yan, yun yung kulay dilaw natin dito. Yung black is yung return. Yeah. Yun. Ito, ayan. Ito yung ating gali. Ito yung niligyan natin bago. Ito. Ayan. Ito yung return. Yung galing na doon sa ilaw na yon. Ayan. Pababa yan doon sa ating hanggang open below. Ito, hindi ko na pinutol. Diretso siya. Tapos baba, diretso ikot doon. Pababa. Yung PVC pa tayo dito. Para doon sa 3-way natin. Yung katuwang isang 3-way. Ayan, diretso doon. So, ito yung line 2 natin. Yan, dito sa junction box. Pag na-diagnose yan, ganito. Una nyo hanapin, mas maganda titignan nyo kung saan yaling yung bawat linya. Gaya nito. Ito, papunta dun sa isang ilaw dun. Yan. Then, itong isang linyang to, yun. Yan yung dalawang yan. Punta yung PVC niyan. Diretso naman doon sa ilaw na yun. Sa ceiling, mabilis nyo madidetect yun or matetrace kung saan papunta yung bawat PVC, kung sa ilaw or sa switch. Kailangan, importante, unang-una alam nyo kung saan siya papunta, kung sa ilaw or sa switch, para malaman nyo kung alin yung line 1 tsaka line 2. Kasi sa line 1, diretso siya sa switch. Tapos sa line 2, diretso siya sa ilaw. Ngayon, sa case nito, itong box na to, naandito lang is line 2. Paano ko nasabing line 2 lang? Kasi, parehas ng PVC niya is papunta lahat dun sa ilaw natin. Ayan, sa ilaw na yon. Tapos, papunta naman isang sa ilaw na yon. Kaya, masasabi ko, wala dyang line 1. Kasi itong isang to, yun, yung pababa. Ito, ano na siya, yung
ating return. Ayan, ito return ito, tsaka ito. Dito. Una yung titignan, yung return muna. Ayan, ganito. Ito, return nitong ilaw na to. Ayan. Diretso siya pababa. Ayan. Ayan, diretso siya papunta dito sa ating switch, guys. Tapos yung isa namang ilaw, ayun. Yun yung kanyang return na ito. Medyo nagbulang. Naghiwalay ko para makita nyo ng ayos. Yun. Makikita nyo. Narito siya. Yung wire na yan. Ayan. Pababa na siya. Ayun. Then, ang naka-splice sa kanya, itong isang ito. Yan. Itong isang ilang wire na to. Ayan. Taas ko to para kita nyo. Ito. Ayan. Ito nyo naka-splice to. Tapos to diretso doon. Sa ilaw natin to. Isang yellow at isang black. Yan. Tapos dun sa kabila naman, parehas black. Yan. Ngayon, ito masabi ko itong line to. Ito. Yan. Kasi kalimitan naman ang return. Bagi dalawa ng ilaw, kalimitan. Tigis ang return siya. Hindi siya naka-splice na dito. Pero na lang kung nakaparallel siya or sa isang switch dalawang ilaw. Yan, pwedeng naka-splice yan. Pwede. Sa mga ibang video, papakita ko sa inyo yung mga ganun. Pagtitrace naman ng ganun sa paghahanap ng line 1 and line 2 ko sa kayo magtatap. Kaya ngayon, ito magkasama na itong line 2 nitong isang ilaw dito. Tapos yung line 2 nitong ilaw doon. Yan. Kaya ito yun. Kaya itong line 2 natin, dito natin siya i-splice. Sasama natin yan dito. Yan. Tapos itong isang linya is diretso na pababa. Yan. Splice ko to dito. Tanggalin ko. Paalala nga pala pagka magagawa kayo ng ganito. Sure nyo i-off nyo yung circuit breaker nyo for safety, guys. Kailangan naka-off siya para safe kayo. Yan. Splice ko lang to dito. Tapos yung dalawang return, wala tayong splice doon. Kasi pag in-splice nyo ito doon sa return ng dalawang ilaw, pag binuhin yung ilaw niyan, kasabay na mabubuo yung additional ilaw natin. Kaya ito, hindi ko na kumbaga in-splice or pinutol para hindi na mag-splice. Yun yung pag yung miring niya ko, mabilis kong matrace kasi nakagaya ito, return nito. Tapos return din itong isa. Yan. Diretso pababa. Hindi ako nag-i-splice kaya alam ko na agad yung return. Kahit magkakakulay pa siya ng wire. Ngayon, mabilis naman ito kasi alam ko na yung yung line to niya is yung yellow. Ang sa senaryo natin, pagka halimbawa, kasi sabi ko pag halimbawa is parehas ng kulay, then at the same time hindi kayo naglinya. Kaya tuturo ko sa inyo kung paano siya. Hindi ko tuturo yun yung paano malaglag. Hindi kasama yun, guys. Ingat kayo kasi taas-taas yung lalaglagan natin. Ayan, balik tayo. Ayan, basta hindi ko tuturo sa inyo kung paano malaglag. Tuturo sa inyo paano ito trace. Ayan. Ayan, balik tayo, nabanggit ko nga paano kung hindi kayo naglinya tapos magkaparehas ng kulay. Ayan. Ngayon yung pagtatrace, kailangan itong line 2. Alamin nyo muna ako saan tumakbo yung bawat PVC. Kung papunta ba siya sa ilaw or sa switch. Ayan, ito kasi papunta sa isang ilaw. Tapos itong isa, nakatap sa kanya, papunta naman doon sa isang ilaw. Kaya ito, yan yung line 2 natin. Diyan natin siya itatap. Yan, naka-splice na siya dito. Ito, yan. Tapos itong isang line na to or return natin. Susot ko na siya dito sa PVC. Yan. Diretso siya dito pababa. Ayan, dito sa switch natin. Yan. Yan. Suot ko lang to. Tapos lagyan ko ng electrical tape to. Pero mas maganda, lagyan nyo ng electrical tape to. Baka malimutan nyo pa before nyo ito to, guys. Yan. Pero ngayon, pinakita ko lang. Kaya suot ko lang. Pinakita ko lang sa inyo kung saan ang diretso itong return. Yan. Pag PVC naman, napakabilis namang suotan ng wire compared sa flexible loss. Kahit sabihin natin na naka-bend siya. Yan. Hindi kayo mahirapan magdagdag ng wire.
Ito, dadalwa to. Yan, kaya ngayon, ang lulusot niya, may 3 block na. Pagkagang tatandaan nyo nga pala, ha? Kasi, parehas na kulay siya, na black. Yun o. Nakita nyo, dire-diretso lang pasok ng wire. Hindi ako nahihirapan magpasok. Ito na. Ayan. Yun yung wire. Hilahin ko na lang siya, guys. Yan, ipasok ko na yung wire natin. Ayan, ito na. Yun. Then, kahit ano siya, walang splice. Naglalagay pa rin ako ng allowance dito. Kailangan maglalagay ng allowance. Kasi, ano siya, halimbawa magka-problema or mag-troubleshoot. Or ano, hindi nyo na kailangan pang ano. Kasi pag wala siyang allowance, pwedeng, ba nagka-problema, palit na siya ng wire. Or, mahirapan kayo, kailangan meron siyang allowance. Yan, kita nyo lahat ito. Kahit yun ako nag-splice, may mga allowance di sa box para in case na mag-add kayo ng wire, mabilis mag-splice, magkaroon ng problema siya, may ikat nyo pa siya, ikakat nyo siya, may matitira pa kayo, meron pa kayo ano, na allowance kasi pagka sagad, mahirapan na kayo mag-repair. Ayan. Or kung meron kayo i-add na linya or load. Yan, lagyan ko na ito ng tape, then tatakpan ko ito, tapos naman tayo sa back mamaya para pakita ko sa inyo yung, ano niya, yung line 1 naman, kasi ito yung line 2 nga guys. Yan, kaya buo na yung circuit natin ng line 2, papunta doon sa ating additional na ilaw. Ito na yung ating wire. Yan, ito nga yung line 2 kanina, kasi ito yung galing na sa breaker. Ito yung line 2 papunta doon sa ating junction box, tsaka sa mga ilaw. Yan, wala na, hindi tayo mag-splice dito. Yan, gagawin natin itong return lang, pupunta doon, tapos dadagdagan natin ito ng 2 wire kasi nga yung ating linya na additional na ano is 3-way. Tabi ko mga ito kasi ito yung return ng 2 ilaw, yung existing na ilaw dito tsaka doon. Ngayon, dagdag lang tayo ng 2 wire pa kasi siya magsisilbing traveler. Ngayon, tatandaan nyo ito yung line 1 hanggang dito lang to. Pagdating sa switch, doon na lang tayo maglalagay ng jumper doon sa 0 papunta doon sa isang switch natin kasi magiging 3 gang na to eh. 2 single switch tapos isang ano tag dito, isang 3-way. Yung diagram nito pakita ko sa inyo sa video ito para maintindihan nyo lalo pagka ito nililinya natin na to. So, ito yung 3-way natin. Ayan, dadagdag lang tayo ng ano, 2 wire pa para sa traveler kasi yun lang yung papunta doon sa ating susunod na switch doon. Ito yung ano natin, yung ating return, yung galing doon sa taas. Gagawin natin is nag-add ako ng 2 wire pa. Yan, ito yung 2 wire, ito yung magsisilbing traveler. Ngayon pag ano, gaya 3 block ito yung traveler to kasi return, ito kakabit nyo to sa 0. Gagawin nyo, magiging tanda. Yan, hindi kasi ito pwedeng mapalagay sa 1 and 3. Kailangan sa 0 ito ng 3-way. Tapos ito, itong 2 traveler, okay lang ito, wala tanda. Basta magkasama siya. Kasi pwede ito magkabaliktad ng kabit doon sa 1 and 3. Ngayon, tawag dito, gagawa ko na rin siya ng diagram para mas maunawaan nyo. Iyaano ko sa video ito. Kasi explain ko sa inyo yung diagram. Papakita ko sa inyo sa diagram yung ginawa natin itong paglilinya ito. Yung importante kasi kailangan hindi magkabaliktad itong return natin na galing sa ilaw. Kailangan sa 0 ito kakabit or i-connect. Tapos itong 2 traveler, yan, ganyan ng tape para alam yung 2 traveler na magkasama. Kasama ko na lang siya. Ayan. Tapos pwede na natin siya ipasok doon sa ating PVC. Yung PVC natin na ginawa, ayan, papunta na siya doon sa kabilang switch dito sa baba guys. Ayan, naandun yung switch natin. Ayan, naandun na box. Yun yung box na yan. Yun yung box na yan guys. Yun, doon natin siya direction nito. Yan, suot na rin natin to dito. Yung ano, yung line 1 na magsusupply sa ilaw natin. Ito na yan guys, ito. Kasi ito nga yung bangit ko sa inyo kanina, ito yung galing sa circuit breaker na or sa supply na natin. Yan, ito yung line 1 natin. Doon na lang siya ko-connect sa switch natin. Tapos naka-jumper na lang yung 3-way switch sa 2-gang switch natin. Bali magiging 3-gang to. 2 single switch para dito sa existing na ilaw natin o linya.
Tapos isang 3-way switch para sa additional na ilaw natin. Yan, basta papakita ko sa inyo sa video to, doon sa diagram, ipapaliwanag ko sa inyo para mas maunawaan nyo yung nilinya natin. Yan. And guys, pasok ko lang muna itong ating tatlong wire. Yan, dire-diretso na yun, papunta doon sa ating isang switch or box or utility box guys. And guys, yan yung ating ito yung line 1 natin, kukonect natin sa switch. Tapos yung natin, bihatak natin yun, yung return, diretso sa 3-way natin kabila. Tapos ito yung dalawang traveler na guys. Ito yung magiging nito, magiging wiring nito, ayan. Tapos doon sa baba, bali tatlo lang, dalawang traveler tapos yung return, pakita ko sa inyo yung maging sa kabilang box. Ito guys, ayan, baba tayo dito, pakita ko sa inyo yung isang 3-way ito. Ayan, dito tumagpo or bumaba yung ating tatlong wire galing doon sa ating isang utility box. Ayan, explain ko yan pag gagawa ko ng diagram guys. Ayun guys, dito ko nagagawa ng wiring diagram yung ginawa natin sa site na paglilinya or paano mag-add ng ilaw sa mga existing na linya na, tsaka paano matrace kung alin yung line 1 and line 2. Kasi medyo maingay sa site kaya dito ko nagagawin. Ngayon, simulan natin paggawa ng wiring diagram para mas maunawaan nyo yung ginawa natin sa site. Meron tayong existing na dalawang ilaw na guys, diba? Yan. Yung sa then, ang nangyari doon guys, nag-add lang tayo, yung panel natin, nasa baba. Kasi doon yung sa mezzanine Yan. Yung ating panel or circuit breaker. Yan. Ang nangyari doon guys, ito yung line 1 natin. Yung line 1, diretso dito sa utility box. Ito yung ating utility box guys. Yan. Tanggalin ko, imaginary na rin natin yung utility box para hindi masyadong dadagdag pa sa kalituhan nyo Nangyari niyan, 2-gang switch siya guys. Yan. Isang switch. Yan. Ito yung line 1 natin. Then si line 2, dumaan din siya dito sa panel. Dito sa utility box, pero wala siyang splice. Diretso siya sa junction box natin guys. Ayan. Tapos, naghiwalay sila. Papunta dito sa isang ilaw natin. Saka dito. Ayan. Yan yung ating line 2. Ayan. Line 2 natin. Lagay natin dito. Line 2. Ayan. Then, yung bawat ilaw natin, meron yung return. Anong nangyari doon? Dumaan diba dito sa ating junction box. Pero, hindi tayo nag-splice. Ayan. Diretso siya. Papunta dito sa ating utility box. Yan yung switch natin. Sa switch natin, switch number 1. Then yung ilaw natin na isa, meron ding return dito. Yan, dumaan lang din siya dito sa junction box natin. Wala siyang splice. Then ayan. Yun. Yan yung ating existing na linya, yung ilaw natin. Ito return to guys, return. Ayan. Pati ito, return ito. Yan, ito kasi, line 2 na. Yan. Ngayon, ang ginawa natin, di ba nag-add tayo ng ilaw? Ngayon, ito yung ating ilaw na in-add. Yan, additional light. Additional. Ayan. Ang ginawa natin, nilinya natin, si line 2, i-connect na lang natin dito sa junction box na line 2. Kasi, makikita nyo dito sa diagram, yung ang pinakita ko sa inyo sa site kanina, wala siyang line 1. Kumbaga, line 2 lang yon. Kaya nangyari, itong line 2 niya, yan, dito lang siya naka-splice. Line 2. Yan. Naka-splice lang siya dito sa line 2, dito sa loob ng junction box natin. Tapos, syempre, di ba, bawat ilaw meron niyang return. Yan. Ito yung return niya. Yan. Ang ginawa natin, idinaan natin dito sa junction box, or sa utility box, sorry. Yan, dito sa utility box, pero ang gagawin ko, kasi nga, di ba, naging 3-way yun, yung ating, additional na ilaw. Maglalagay lang tayo na isa dito 3-way, itong 0, tapos 1, tsaka 3. Yan. Mas natin, para mas maano niya. 1, ito 0. Tapos, meron niya katuwang dito sa baba na 3-way switch, doon sa ground floor na. Yung, natin.
Three-way switch. 0. Ayan. 1, tsaka 3. Ang ginawa natin, di ba, hindi ko na ito nilagyan ng splice. Pinadaan ko lang dito, pero may PVC yung pababa. Itong ating return, ng additional ilaw natin, ito, return yan. Para hindi kayo malito. Ginawa ko yan, diretso yung pababa, connected yan, doon sa 0 ng 3-way switch. Kasi pag tignan yung likod ng 3-way switch, ang makikita nyo, 0, 1, tsaka 3. Kinoconnect sa 0, either line 1 or yung return natin. Kasi, yung 3-way switch natin, dalawa yun Isang either sa ground floor, tapos sa second floor. Kaya, pwedeng mapapunta yung sa ground floor, yung 0 natin, or pwedeng dun din sa second floor, to saan mas malapit, guys. Ayun. Kaya, nangyari sa kanya, dito sa 0. Then, di ba tatlo yun, yung wire na iniyan natin? Sabi ko sa inyo, mag-a-add ako ng dalawang line. Yun yung para sa traveler. Ito yung in-add natin. Yan. Dito siya sa 1. Then ito yung isa. Yan. Dito siya sa 3. Ito yung ating traveler. Yan. Traveler. Yung traveler para yan sa 3-way switch. Ngayon, may mga video tayo, may nagko-comment, nagtatanong kung pwede ba magkabaligtad yung traveler. Kung halimbawa, itong 3, mapakonect sa 1, then yung 1 mapakonect dito sa 3. Okay lang naman yun na magkabaligtad yung ating traveler. Kaya, di ba, sabi ko sa inyo kanina, doon sa video natin sa on-site, hindi ko na nilagyan ng tanda. Ang nilagyan ko na lang ng marking is yung return natin. Kasi nga, yun yung nag-iisa na i-connect natin sa 0. Kaya pare-pares na kulay black na number 14 yung wire yung ginamit natin. Yung traveler natin, okay lang magkabaligtad. Ngayon yung line 1 naman, kasi di ba yung connection natin wala pang line 1, nakakonect lang siya sa line 2, tapos yung return natin sa 0, para doon sa 3-way switch, saka doon sa traveler natin. Yung ating 0, or yung line 1 natin, dito natin siya i-connect sa 0, nung ating 3-way switch. Kasi mangyari dito, di ba, tugang siya, magiging 3-gang na siya. Isang 3-way, tsaka dalawang single switch. May mga video tayo guys nung pagko-connect nung nung pagja-jumper nung 3-way na may kasamang single switch. Kahit 2-gang pa siya or 3-gang, same lang sila ng jumper. Kailangan, yung jumper nung ating single switch, doon nyo siya i-connect sa 0. Ayan. Dito sa 0. Para doon nyo i-connect yung line 1 natin. Ito yung line 1 natin guys. Ayan. Doon nyo i-connect yan. Ayan, bali ito yung ating magiging wiring diagram nung additional natin ng ilaw dun na ginawa na sa site. Dito ko na ginawa kasi maingay dun sa site, baka medyo hindi nyo maintindihan kasi ongoing yung construction, lagi may nag-grinder, may nag-drill, kaya ayan, dito ko na ginawa ating para mas ma-visualize nyo or mas maintindihan nyo. Ganun din sa mga iba nating video, gagawa ko din siya ng wiring diagram about sa water pump para mas ma-visualize nyo or mas maintindihan nyo yung mga ginagawa natin. Halos lahat na gagawa ko or yung ibang video natin kasi meron namang tayong ginagawang video na kahit walang diagram medyo mas maintindihan nyo na. Basta alam ko na na kailangan yung mas maintindihan, gagawa ko ng wiring diagram or piping diagram or piping layout yung mga gagawin natin either sa water pump pa yan or sa electrical or kahit saan guys. Ayan. At baliin muna doon sa ating video to. Sana po naintindihan nyo yung ginawa kong wiring diagram. Ayan. At maraming salamat pong muli sa pagsuporta nyo sa mga video natin. Doon sa mga ngayon palang nakapanood guys, inaanyayahan ko po kayong i-like, share, and subscribe nyo po yung channel natin. Then click nyo na po yung notification bell para like yung updated sa mga video ina-upload natin at doon sa mga bagong video natin. Ayan. At maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe guys and God bless po.